Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored! Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Hello, good evening everyone, and it's Friday once again with #BBF, Blessed, Beloved, and Favored here at 98.3 FM Smile Radio. Ayan, nakakatuwa po dahil ngayong gabi. Before that, ako pala si Ate May 4. Kaya ngayong gabi, ang dami po namin dito sa studio. Alam niyo, nakakatuwa, sobrang nakaka-bless. Itong mga kasama ko pong ito, galing pa po ito sa youth camp natin na na-held sa Stella Maris for 3 days. Kahit pagod na pagod itong mga batang ito, nandito pa rin sila to support us. So, mga 16 po kami dito sa studio ngayon, and then we're happy to be here and just listen to the Word of God. Hindi lang ngayong Friday, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. Ayan. For your greetings and prayer requests, you may text or call 0946-8288-235 or 0917-9284-843. You may also listen to us at www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. So, kung kayo excited na makinig sa Word ni God, ako rin sobrang excited. Before anything else, di ba May 1 po ngayon? So, May 1, I hope relax na relax kayo nakikinig sa inyong mga bahay-bahay. Dahil May 1 Labor Day, sa mga nag-work. Ayan, this is a good day for us to listen to the Word of God. So, I hope ma-analyze nyo or ma-bless din kayo sa mga maririnig nyo ngayong gabi. Ma-bless kayo sa mga songs, ma-bless kayo sa mga maririnig nyong mga testimonies ng mga kasama namin. Ayan.
the ash I am born again. Okay, so before tayo mag-start, nandito si Chacha, si Ate Rose, at saka si Sherwin para sa isang song entitled Praises. I follow you. Great in splendor, Lord of everything. What is your name? Never changing, ever reigning King. What is your name? And all creation rises up to declare your wonders as people everywhere sing praises to the one who saves us. Through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saves us. Through his blood he gave us life, and now we come. Everyone more than able, always faithful friend. What is your name? Bright and burning, your returning King. What is your name? And all creation rises up to declare your wonders as people everywhere sing. Everybody sing praises to the one who saves us. Through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saves us. Through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saves us. Through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saves us. Through his blood he gave us life, and now we come. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open
sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating program, #BBF, lalong-lalo na po kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista dyan po sa Sacramento, California. At syempre kay Jen Rev sa Arizona. Yan, hello po sa inyong lahat. And I would like to say good evening and happy listening kay Daddy Doming na nakikinig ngayon dyan sa Angeles City at ang aking pretty sister, Cynthia Tidy. Hello. At hello din kay Pong na nag-aalaga kay Daddy. Ayan, hello sa inyong lahat. At kay Ate Lisa Izon at kay Ramas na nanonood sa live streaming tonight. Ayan, good evening po sa inyong lahat. At tonight, we'll be discussing, ayan, yung ating topic tonight, Becoming a Better You. At natutuwa ako ngayong gabi kasi meron akong mga makakasama na mag-share sa atin ng kanilang mga testimonies or yung kanilang mga ideas, opinions about our topic. Ayan, our topic is Becoming a Better You. Marami tayong mga nababasa sa mga magazines, napapanood sa TV about personality development at kung ano yung mga itinuturo sa atin to become a better you. Yan. Pero sa dinami-dami, pero ang dami pa rin nating mga hinahanap sa ating sarili. Na para bang kahit na ang dami nating alam to improve ourselves, ayan, ang dami ng mga advices nating narinig on how to become a better person. Deep inside, alam natin, hindi tayo nagiging better or hindi continuous yung improvement and development. Kasi deep inside, marami tayong mga longings, may mga emptiness, merong mga lungkot. Ayan, so ang dami nating mga hinahanap sa sarili natin. So, becoming a better you, gusto kong i-share sa inyo tonight. At hindi lamang po ako, kundi meron akong kasama natin si Ate Mayfor. Say hello, Ate Mayfor. Hello. Ayan, kasama din natin si Kuya EJ. Yan. Hello po sa inyo, magandang gabi po. Ayan, kasama din natin si Ate Rose Ann. Yan, hello po sa ating mga listeners. Good evening. Ayan, makakasama din natin sa discussion si Ate Chacha Faith. Good evening po sa inyong lahat. Happy listening. Ayan, so, dyan lang po kayo. Wag po kayong aalis. Samahan niyo po kami hanggang mamaya and I'm sure mag-enjoy po kayo. Ayan, so, how to become a better you? Ano nga ba magiging better you? Alam na natin how to dress well, how to have proper hygiene, ano pa yung mga nakikita natin sa magazines, ano pa yung mga nakikita natin sa internet. Alam na natin paano tumayo, paano lumakad, parang sasali lang tayo sa beauty pageant. So, tinuro sa ating lahat yun. But actually, becoming a better person starts from within. Kung ano yung nasa loob mo. And kung ano yung nasa loob mo, it will come out. It will come out. At makikita sa'yo yon sa personality mo. Kahit hindi ka pa nag-training, yung personality development training, kahit hindi ka pa dumaan doon, kung sa kaloob-looban mo, alam mo yung mga dapat mong gawin, alam mo yung dapat mong isaloob, ang lalabas sa iyong pagkatao, better person. Okay? Let's start with having a positive attitude. Yan. So, importante, meron kang positive attitude. Paano ba? How to have a positive attitude? Importante, sa bawat sitwasyon, hanapin mo yung magagandang bagay sa isang sitwasyon. Okay? Huwag yung kahit na nasa maganda ka ng sitwasyon, maganda na yung nangyayari sa paligid mo, hinahanapan mo pa rin ng pangit o hinahanapan mo pa rin ng mga negatibo. Like halimbawa, may naglibre sa'yo or may nag-invite sa'yo sa isang handaan. Halimbawa, sinabi, dito kakain ka. Dapat ang pananong, wow, free lunch na naman ako, mabubusog na naman ako, iba na naman pagkain. Hindi ba yung, masarap naman kaya yun? Negative outlook yun, negative attitude yun. Baka naman hindi masarap yun.
Diba, yung having a positive attitude is looking at the bright side of life. Always, at all times. Kahit nasa gitna ka pa ng circumstances, always have that positive attitude. Can you share something about that, Ate Roseanne? Ayan. Ate Lynn, parang naalala ko lang yung shinare nagkukwentuhan lang kami ng mga kaibigan ko. Tapos, yung kaibigan ko na yun is napakaputi niya, as in ang kinis. Pero alam niyo, sabi niya, ang parang nai-insecure siya sa kulay niya, na parang feeling niya maitim pa siya nung lagay na yun. Kaya sabi namin, ano pa yung kulay namin, di ba? Ang puti-puti na niya, as in ang kinis-kinis na niya. So, napaka-importante din pala talaga kung papaano mo tinitingnan yung sarili mo. Yes. Na kahit na sabihin man ng mga tao na mataba ka o pangit ka, pero kung ikaw sa sarili mo, alam mong maganda ka, is malaking bagay yun. Okay. Yes. O nga, one of the best ways that we can improve our self-image, sabi ko kanina, is having a positive attitude. And it should start with our words. Ayan. So, importante, kapag nagsasalita ka, meron ka ding positive attitude in your words. Like, yun nga, kagaya ng senior mo, Ate Roseanne, yung bang kailangan ang mas makikita mo sa sarili mo yung maganda, yun din yung sasabihin mo. Okay? So, kung negative yung mga words mo, negative din yung magiging attitude mo, at negative din yung magiging outlook mo sa buhay. At ganun mo din itatrato ang ibang tao. At yun din yung lalabas sa personality mo, right? So, one way to improve our self-image is with our words. Importante, positive din yung ating mga salita. Every day, let us make positive declaration. Sige nga, example ng mga positive declaration. Ikot nga tayo. Tayong 5. Start with Ate May 4. Ako, usually kasi everyday ako nagmamotor. Ang unang-una pa talaga, unang pagka-on ko ng engine niya, lagi kong sinasabi, I'm protected, Elvis is protected, laging yon. So, yun siguro yung parang pinaka-positive na yun ang parang dinedeclare ko laging. Everyday. Protected ako, na protected din yung motor, na walang mangyaring masama. Parang ganun. At binuburan niya yung takot, diba? Yes po, opo. Ikaw, Kuya EJ. Ako naman po siguro yung I am highly favored. Siyempre, yung alam mo yun, yung alam mo na ikaw laging nasa pabor mo yung si Lord. Alam mong hindi ka sa araw-araw, hindi ka mapapahamak. Sa araw-araw, alam mong susundan ka ng blessings kasi, 'di ba, sa kanya ka nga, pabor nga siya sa iyo 'di ba? Alam mo yun. Yun. Ikaw naman, Ate Chacha. Ako po, lagi ko pong dinideclare kasi yung course ko po, I'm taking up BS Accountancy. So, medyo pressured po. Tapos, ang dami-daming ginagawa, sobrang daming errands na pinapagawa ng mga instructors. So, ang lagi ko pong dinideclare, I have the mind of Christ, na kahit ang dami-dami nun, kayang-kaya mo pa rin siyang i-handle. Yes, and wisdom ni Christ yung lagi mong ginagamit sa pag-aaral. Yun. Okay, Ate Roseanne. Ako naman po, lagi kong dinedeclare that I am God's beloved. Kaya nga po dun sa FB, pinalitan ko yung pangalan ko na Beloved Roan. Kasi sabi nga po, yung mga tao na alam nila na love sila ni Lord, may magagandang bagay na mangyayari sa buhay nila. Kasi lagi ka nag-expect ng something na maganda dahil alam mo na may Diyos na laging nagmamahal sa'yo at handa kang pagpalain. Ayun. Ako naman, lagi kong sinasabi, I'm blessed. Hindi dahil okay ako, kundi dahil okay talaga lagi si Lord para sa akin. So, like yung sinasabi din, I'm blessed. Kaya kahit ano man yung nangyayari o naman ang sitwasyon, I know I'm blessed because I have a big God. Diba? So, kayo din po, mga dear listeners, lalong-lalo na yung mga nag-text ngayon, si Ate Lisa Ison at si Ramas. Ayan, always have a positive declaration. At saka si Ate Joy Tuwason na nasa Ustream, always make a positive declaration. Si Berlin uuwi na ng June, protected siya ng Lord, ayan, makaka-join siya sa Logos, mga ganun, something like that. At kagaya din ng kapatid ko, nakikinig ngayon kasama si Shay at saka
Si Hero, ayan. Always make a positive attitude na si Kent, okay na, recovered 100% na, babalik na yung kanyang health, ganon. So, every day, make a positive declaration. So, hinahamon ko po kayong mga tagapakinig. Always make a positive declaration every day. Okay? Our words set the direction for our lives. If you want to change your world, change your word. Yan. Change your word every day. Okay, next. Believe that you are born unique. Ayan. Sabi nga, no two individuals are alike. Even the identical twins. Okay? Walang magkapareho. Kahit sino. Kung yung imaginein mo yung, halimbawa, nandun ka sa forest. Or, kagaya kahapon ba? Nung nasa camp tayo ng April 28, 29, and 30, ang dami dong puno. Diba? Pantay-pantay silang itinanim, pare-pareho yung distance nila, pero magkakaiba pa rin sila ng tubo. Hindi pare-pareho ng dami ng sanga, hindi pare-pareho ng lago ng dahon. So, pareho din yun sa atin ng mga tao. Pinanganak tayo, iba-iba. Unique ang bawat isa sa atin. At kung paano ka dinesign ng Lord, merong purpose ang pagiging unique mo. So, don't envy someone na merong qualities na wala ka. Kasi, for sure, meron kang qualities na wala ang iba. Kasi, individually, unique tayo and special tayo sa paningin ng Lord. At lahat iyon, ang lahat ng pagkakaiba-iba natin, merong layunin ang Lord kung paano ka kinreate as unique as you are. Ayan. So, you were designed by God not to blend in, but to stand out. Diba? I remember yung mga sharing sa camp na they feel rejected kasi hindi sila kapareho nung peer group na sinasamahan nila. So, ang feeling nila parang rejected sila dahil they feel they don't belong. Pero actually, we are not designed by God to blend in sa lahat ng tao. We are designed to stand out. Diba? Hanapin mo lang kung saan yung galing mo, saan yung strength mo. Lagi kong sineshare dito sa radio, we have more than 700 skills, talents, abilities, and most of them untapped, undiscovered. So we just have to discover kung ano yung meron ka, ano yung strength mo, ano yung abilities mo, ano yung talents mo. Marami yan. Marami yan. Ganong kagaling yung ating Creator kung paano ka kinreate. Isipin mo yung mga flowers, iba-iba. Kahit pare-parehong roses pa yan, iba-iba rin. Iba-iba rin yung shapes niya, iba-iba rin yung pagkatubo niya. Okay? And, sabi ko kanina, kailangan may positive attitude tayo. Pangalawa, lagi mong iisipin, you are born unique. And, number 3, always remember that you are born to be known for something. Ayan. You are born to be known for something. Hindi lamang sina Alexander Graham Bell, sina Thomas Edison ang pinanganak para makilala doon sa ginawa nila. Meron ka ring something in you na magiging known ka doon. As simple as being a housewife. Okay? Na nagpalaki ng iyong mga anak sa iyong paraan, sa paraan kung paano itinuro ng Lord sa iyo. Or, simpleng teacher na nag-change ng buhay ng mga estudyante. Maaring hindi ikaw yung pinakamagaling na teacher sa school kung saan ka nagtuturo. Pero pwedeng ikaw yung nagbigay ng malaking influence sa iyong mga teacher, sa iyong mga students, para mag-excel sila in the future. So, you are born to be known for that something, diba? Or halimbawa, isa kang musician. Hindi ka man siguro ang pinakamagaling, pero every time tutugtog ka, napapasaya mo naman yung mga tao. Diba? Kasi may kakaiba kang style sa pagtugtog. Diba? Hindi siya yung magaling na magaling, pero nakakatuwang panoorin. So,
Meron ba kayong alam, Ate Chacha, Ate Rosan, Ate Mayfor, and Kuya AJ, na mga stories sa Bible na ipinanganak sila and they were known for something? Na hanggang ngayon pinag-uusapan natin, hanggang ngayon kinikilala natin. Ang tagal-tagal na nangyari, 100 centuries ago, pero eto, pinag-uusapan pa rin natin sila. Ate Mayfor, meron kang gustong i-share na tao sa Bible na naging known for something because of what he did or what God had designed sa kanyang buhay? Okay? Siguro, ako naman, magkwento ako. There is someone mauna ako, ano? There is someone in the Bible, a woman. Ang pangalan niya ay Rahab. Okay? Si Rahab ay isang prostitute. Imagine, prostitute si Rahab. At hindi siya dapat makilala sa uri ng kanyang pagkatao, sa uri ng kanyang hanap buhay, sabihin na natin, being a prostitute. Pero siya yung nagtago ng 2 spies na Israelites at para hindi sila mapatay ng mga taga Jericho. So na-conquer ng mga Israelites ang city of Jericho at napabagsak nila yung wall of Jericho, and Rahab was one of the instruments nung time na yon. Anong ginawa ni Rahab? Tinago niya yung mga spies. Sa itaas ng bubong ng bahay nila. So naligtas yung 2 spies na Israelites at hindi sila napatay ng mga taga Jericho. Ang ending, na-conquer ng Israelites ang buong city of Jericho, napabagsak nila yung wall. And after that, nung na-conquer ng Israelites ang Jericho or the city of Jericho, naligtas yung si Rahab at ang kanyang family. So lahat ng family, yung members ng family ni Rahab, yung lahat ng kanyang relatives, nandun sa loob ng bahay ni Rahab. Kaya nga sa bintana ng bahay ni Rahab, may nakalawit na scarlet thread na nagsisimbolize na itong bahay na ito hindi dapat i-conquer o hindi dapat saktan o hindi dapat patayin. So Rahab, hindi lamang siya yung nagligtas doon sa 2 Israelites, kundi siya rin yung nagligtas sa kanyang buong clan. Okay? Na taga Jericho. So, Rahab, hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang buhay niya, although prostitute siya at napakasimple naman ang kanyang ginawa, pero ito'y nagkaroon ng malaking impact sa mga Israelites at sa ating mga believers ngayon. Can you share something then about a story in the Bible? Ayan. So, Ate Lynn, naalala ko rin po, isang babae rin po sa Bible na kung saan meron siyang yung alabaster. So, yung sa alabaster na binasag niya yung alabaster jar na yan sa paanan ni Jesus Christ. Yes. Tapos, ang ginamit niya pa yung buhok niya para gamitin na pamunas dun sa paa ni Jesus. Tapos, yung mga tao dun sa paligid, parang sabi nila, grabe naman pag-aaksaya na, kasi po, ayon po sa mga Bible scholar, yung alabaster jar na yun, yung pabango na yun, ay nagkakahalaga ng 1 taong sahod na nung panahon na yon. So, parang sayang naman, sana binigay na lang sa mahirap, 'di ba po? Pero alam niyo po ang sabi ni Jesus doon, yung mga poor na yan ay makakasama niyo sila. Lagi niyo silang makikita at makakasama. Pero ako, kumbaga po kasi yung time na yon, yun na yung malapit ng i-crucify si Jesus Christ. So, ang sabi ni Jesus doon, yung ginawa ng babae na yon ay matatandaan. So, every time na may magpipreach, masasabi makukwento yung ginawa ng babae na yon. So, parang ang simple-simple na makikita natin yung ginawa niya, pero para kay Jesus, napakalaking bagay na sabi niya nga, laging maaalala yung ginawa ng babae. Kasi yung ginawa niya, napaka-importante. Pwedeng pag-aaksaya sa iba, pero pagbibigay ito ng importansya sa isang Lord of Lords and King of Kings. At minsan, madalas din tayong i-brand sa ganun
I remember nung one time nag-evangelize, tapos sasabihin nila, pagkakakitaan ba yan? Parang it's a waste of time spending money, spending time sa mga gawain na patungkol sa Lord. Pero for us, it's an honor na ibigay yung time o kahit gumagastos para sa Lord. So, 'di ba? We will be known also someday spending our time for the Lord, our precious times for Amen. the Lord. So, kagaya rin ng alabaster woman na yon sa Bible. Meron pa? Ate May 4, meron kang gustong i-share? Okay. Okay. So, sabi nga natin kanina, we are born to be known for something. We are born to be known for something. So, teka muna. Magpapatuloy po tayo. Siguro, let's have another song for a break. And para matuloy natin yung ating discussion. Kayo po na mga nanonood sa amin or nakikinig sa kanilang sa mga radio, pwede po kayong mag-share. Text us at 0946-8288-235. So, meron kayong mga may share something about becoming a better you in a biblical way. So, pwede kayong mag-text sa amin 0946-8288-235. But for the meantime, let's have another song entitled My Savior Lives. Yan. God will reign forever, and all the world will know His name. Everyone together sing the song of the redeemed.
Ate Chacha Faith, Ate Roseanne, and Ate Mayfor, at kay Sherwin na nag-guitar. Yan. So, tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan, Becoming a Better You. Ayan, sabi natin kanina, number 1, to become a better you, have a positive attitude and always make a positive declaration. So, kailangan baguhin natin yung ating pagsasalita at mag-i-improve yung ating pagkatao. Mag-i-improve yung buhay mo. Mag-i-improve yung, sabihin na natin, pati financial status mo, pati yung grades mo sa school. So, you'll be a better you if you change your word. You will change your world. Ayan, sabi din natin kanina, believe that you are born unique. Believe that you are born unique. So, minsan kasi kaya hindi ka nag-i-improve, ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo kasi nakikita mo yung iba, mas maganda, mas magaling, mas matalino, mas maraming talents, mas mayaman. Akala mo mas successful sila. But you can be successful in your own way kasi you are born unique. Hindi mo palang nakikita kung ano yung mga strength and abilities mo. Kasi nakikita mo lagi yung strength and abilities ng iba. Sabi ko rin kanina, review, you were designed by God not to blend in, but to stand out. Yan. Tapos, last point natin, always remember that you are born to be known for something. So, marami tayong kinuwento kanina. Si Rahab, yung alabaster woman, at by Marvin. Okay, yung alabaster woman, at saka meron pang isang ikukwento si Ate Mayfor na isang man of God din sa Bible. Ate Mayfor? Ayan, Ate Lynn. Naalala ko nung bata ako, ang alam ko lang dito sa story ni David and Goliath, basta isang giant, tapos si David through slingshot. Tapos na yun parang pinaka naalala kong story. But a while back, nung nabasa ko ulit siya, na-bless ako, Ate Lindel, ang dami para talagang revelation. Every time na you read, parang ganun. Usually, nung pagbata ka, syempre, ang ibibigay lang sa'yo is yung mga important details na maiintindihan ng pag-iisip ng mga bata. Pero ngayon, grabe, dun nga sa 1 Samuel 17, sabi ni Pastor kanina. Si David pala, 4 silang magkakapatid. Una si Eliab, si Abinadab, si Shama, at si David. Tapos, ang pangalan ng father nila, si Jesse. Ngayon, alam niyo po ba mga kapatid na si David, bata pa lang siya noon, sabi sa Bible, adolescent. So, bata pa lang siya. Ang ginagawa niya lang, yung mga 3 kapatid niyang lalaki na older sa kanya, sila talaga yung mga mandirigma. Si David, lang siya, batang utusan ng mga pagkain para sa kanyang mga kuya. At saka nag-aalaga siya ng mga alaga nilang hayop sa bahay nila. So, yun yung talagang ginagawa niya. So, dito, di ba, sabi dun, you are born to be known for something. Ayan. So, si David, yun nga, sabi natin, itong incident na nangyari ito, noon pa. Pero bakit hanggang ngayon, parang nare-realize pa natin, naaalala pa rin natin itong story niya. So, he was born to be something. Ang ginawa niya dito, di ba si Goliath, sabi dito usually pag tinuturo sa mga bata, giant, si Goliath ay giant. Pero sabi sa Bible, lang siya mga 6 cubit and a span, parang sa height, kung titingnan natin ngayon, almost 10 feet. Siguro hanggang shoulder lang ako, hanggang braso lang ako, Ate Lynn, ni Goliath. Kung sa ngayon, siguro parang yung height ko, parang height ni David. Ayan. So, yun. So, ito nga, parang, David was known for something. And that something is that, alam niya na nasa kanya si Lord. Kumbaga, sabi nga kanina nung nagde-discuss kami ni Ate Lynn, parang nakakatuwa naman, Ate Lynn, just imagine an adolescent, siguro grade 7 na bata or grade 6, tapos, naniniwala siya na kaya niyang talunin yung ganon katangkad na tao. Through words, Through words. Naalala niyo yung kanina, sabi ni Ate Lynn, if you want to change your world, change your word. Si David, sinabi niya, meron siyang part dito na, dun sa Bible, dun sa 1 Samuel 17, na sinabi dito na kaya niyang talunin yung giant na yon at kaya niyang pugutan ng ulo.
Yun yung part, di ba, ang alam lang natin na tamaan siya ng slingshot sa forehead, tapos natumba, panalo na. So, may part pa pala doon na nung pagkatama niya ng slingshot at nahulog si Goliath, yung mismong sword ni Goliath, hinugot ni David, tsaka niya pinugutan ng ulo. O, di ba? Sobrang nakaka-bless yung ginawa niya. Sobrang, tag nito, through words, sabi nga niya, before kasi siya pinapunta dun sa battlefield, pinapasuot ni Saul sa kanya yung mga armor, ganyan. Syempre sa liit po nito, just imagine mga bakal na ibibigay sa bata. Parang sabi niya, hindi ko po kaya itong buhatin. At sabi nga ni Pastor kanina, yung revelation doon, parang hindi niya kailangan ng armor, yung typical na armor na shield, na plate mail, na mga hindi niya kailangan yon, kundi alam niya kasi na nasa kanya si Lord, kaya alam niyang mananalo siya. So yun, sobrang nakakatuwa, Ate Lynn, yung tawag nito, story ni David and Goliath. Yun. At saka yung isa kasing sinabi doon na, kasi armor ni Saul yun. Yung binigay sa yung anointing, ay yung binigay na anointing sa iba, although pare-pareho ang nag-anoint sa atin, yung binigay na talent sa iba, huwag kang mag-rely doon, kundi yung kung ano yung binigay na talent sa iyo. Parang yun din yung sinasabi ni David na, I don't need yung armor na to kasi hindi ko naman kaya. Mabigat, sabi niya gano'n. Kasi iba yung armor niya. Actually, slingshot nga lang yung ginawa niya. Slingshot lang yung kanyang ginamit. Okay? Slingshot lang yung ginamit niya. At ang maganda kasi kay David, conscious siya of victory, not of defeat. So, if you want to be a better you, be conscious of victory, not of defeat. So, importante yon. Kasi sa bawat laban, kapag ang pakiramdam mo, hindi mo kaya, huwag ka nang lumaban. Talo ka na agad nun. Pero kung sa umpisa pa lang ng laban, alam mo, nanalo ka na, so mag-expect ka din ng victory. So, wag yung laging paano kung matalo ko? Paano kung ganon? Kapag ka naman victory conscious ka, alam mo, kahit na hindi ka pa magwagi doon sa laban na yun, alam mo, pagdating ng huli, ikaw pa rin ang panalo. Amen. Ikaw pa rin ang panalo because you give your best. Okay, meron tayong merong nag-share dito tungkol sa becoming a better you. Sabi ni Gledalyn Tapan, truly God designed me not to blend in, but to stand out. Lagi ko pong dinideclare na I am accepted in the beloved. May mga katangian man na wala sa akin o hindi ko nagagawa. Hindi man ako yung pinakamagaling sa isang bagay, special pa rin ang pagtingin ni God at tanggap niya kung ano ako. Okay, thank you very much. And yung aking sister si Cynthia, sabi niya, becoming a better you for me is yung kung marunong makibagay sa kahit anong klase ng tao. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, through listening to them, marami tayong malulearn sa kanila. At pati sarili, mai-improve at magiging flexible tayo. Kaya natin sila harapin at pakisamahan. And of course, through the guidance din ni God. Isa ring a way to be a better you is yung marunong tayong ilagay yung sarili natin sa shoes nila. How to put ourselves in their shoes. Yan ang senior ni Cynthia Taibi. Yan. Para sa akin, better ka if you know ano yung gusto ng Lord na gawin mo at lumalakad ka dun sa kalooban ni Lord. Maraming magandang plano, maraming magandang sistema, but if you are walking dun sa kung ano yung plano ni Lord sa'yo, dun ka magkakaroon ng pinakamasayang pakiramdam. Dun ka rin magkakaroon ng best results. Hindi man siguro ito yung end nito ay kagaya nung iba na ikaw yung pinakamayaman o pinakamagaling, pero ito yung payapa yung puso mo at saka ito yung masaya ka. Kumbaga, hindi man siguro ang trabaho mo ay nagbigay sa iyo ng maraming yaman, pero ito yung trabaho na masaya ka araw-araw nung pumapasok, excited kang bumangon every morning. O diba, ang mapapansin mo, ikaw ang magiging best employee kasi ginagawa mo ng masaya yung trabaho mo.
So, mas better ka pa, better ka pang employee kahit na simple yung trabaho mo kaysa doon sa high-paying job na hindi naman masaya. So, importante, alam mo na yun ang gusto ng Lord para sa'yo. Kuya AJ, meron kang gustong i-share about man in the Bible na naging known for something? Kanina, pinag-usapan natin si Rahab, yung alabaster woman, si David, Kuya AJ. Na-recall ko lang yung story ni Jehoshaphat. Yung bang may gera, di ba? Oo. May gera siya sa buhay na Hindi malaki yung army niya. Oo, hindi malaki yung army niya. Masyado marami yung army ng kalaban. So, anong gagawin niya? Pero nilid siya ni Lord sa worship. Oo. Yung worship na yun nagdala sa malaking bagay, malaking pangyayari dun sa war na yun. At alam niyo kung ano nangyari? Dun sa war, yung mga kalaban nila naglaban-laban, sila yung nagpatayan hanggang sa dumating yung oras na wala man kahit isang nagalusan sa kanila dahil nga yung mga kalaban yung naglaban-laban. So, ganun yung nagawa ng worship, ganun yung nagawa ng worship dun sa mga oras na yon, dun sa war na yon, 'di ba? Yon yung story ni Jehoshaphat. Nilid siya ni Lord sa through worship, kaya nanalo siya sa war niya. Yun, kaya doon nakilala siya sa Bible hanggang sa mga oras na to. Pinag-uusapan siya sa lahat ng mga churches, sa Christian world, 'di ba? Nakikilala siya at nakikilala At sobrang pa. napakalaki ng impact niya sa mga worshipers, lalo sa mga worship leaders and a music director like Kuya EJ. Ayan. So kaya pala yun ang na-remember mong story in the Bible, nakarelate ka kasi worshipers yung pinag-uusapan doon. Sabi dito sa ating text, each day you must choose to live with an attitude that expect good things to happen to you. Importante, lagi mong ine-expect yung magandang bagay. Yung meron kang attitude of hope. Yan. LPs. Yan. Yung mga ibig sabihin ng LPs, yung cheerful and ako yung Ate May for? Cheerful expectation of good. Yan. Cheerful and confident expectation of good. Ayan. So, I hope po, marami po kaming na-share sa inyo and I hope nakarelate din po kayo. Ipagpapatuloy natin ang discussion natin next Friday and I think this is a very good topic at marami pa po kaming gustong i-share sa inyo. Importante po, you see yourself as God sees you. Importante po, alam mo who you are in Christ. That Christ has redeemed you from the curse of the law, niligtas ka, binasag niya lahat ng mga bandages, inalis niya lahat ng pagkakagapos natin, at He set us free. At binigyan niya tayo ng isang bagong buhay. So kapag ka nakatingin tayo doon, we will be a better person. Iba tayong magbigay ng pananaw, and every time merong sasabihin din sa atin yung mga tao, mga problema nila, you can always give them a positive outlook kung ano man yung kanilang sitwasyon. Kahit na napakapangit na ng kanilang sitwasyon o napakahirap ng kanilang kinakaharap, you can always give them opinions, ideas na magpapalakas ng kanilang loob, magpapanatag ng kanilang kalooban na naguguluhan. So, to become a better you, importante, si Christ, alam mo na sa'yo. And you are always directed by the Holy Spirit. Meron pang pahabol po na nagpadala sa atin, 0912-2490846. Okay? To become a better you is to change our heart to God, for God, not our physical appearance, because God looketh at the heart, not on the outside appearance. God said to David. Okay. So, tama ito, may point ito. Importante, alam mo na sa loob mo,
yung pananaw mo. Kailangan meron tayong metanoia or change of mind. Hindi yung nakikita mo sa sarili mo, dapat ang baguhin natin yung ating puso, yung kalooban. Paano tayo tumanaw sa Diyos? Paano natin siya tingnan? Hindi yung tinitingnan natin ang Diyos na sinusukat niya tayo kung marami ba tayong kasalanan, marami ba tayong pagkakamali, kundi sinusukat tayo ng Lord ayon sa paniniwala natin na minamahal niya tayo, maging sino man tayo. Kahit na sa tingin ng iba, sa ating physical appearance, hindi tayo okay, pero alam ng Panginoon, as long as you believe in God, you are blameless and righteous in His eyes. Yan. So, thank you sa lahat ng mga nag-share. Thank you very much. At nawa po ay nagkaroon kayo ng mga insights at na-encourage kayo how to become a better you. Ang daming pwedeng magsabi ng magagandang paraan. But the best way is, alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. To become a better you, know who you are in Christ. Know how much God loves you. And you will be a better person. Hindi yung nakikita mo yung pagkakamali mo, kundi nakikita mo gaano ka kamahal ng Diyos. God bless you po. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner. Hello everyone! Wow, napaka-biyaya ng gabing ito at nakakatuwa mensahe ni Lord. Hi kay Kuya Edmond and Ate Sol. Hi Kuya Charlie, Ate Doti, at sa lahat po ng inyong mga anak. God bless you all. At sa lahat ng mga taga-Lote, member ng Light Church, Light Center, magandang gabi at pinagpalang gabi sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Your children remember. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Binabati ko po yung mga hindi po namin nakasama ngayon at nakasama po namin sa Summer Youth Camp 2015. Hello po sa music team, kay Gleda, kay Dada, kay Gado, kay Carlo, kay Rain, kay Justine. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello din daw po from Brian Tolentino. Hello po sa Tolentino family. Ayan, hello po kay Nanay Evelyn, Tatay Ed, kay Edlin, kay Luis, kay Dayan, kay Hazel, kay Paring Oliver, kina Kuya Elimar, kay Ate Grace, kay Trisha, kay Michelle, kay Rio, kay Erwin, kay Ate Neng, at syempre kay Pretty Saria. At sa mga pari kong maliliit, kay Paring Dave, kay Paring Jimboy, at kay Paring Daniel Buno. Ayan, Ate Sol, Kuya Edmond Evangelista, hello. Hello sa inyong lahat. Ayan. Hello kay na Mama Lisa at saka kay Ate Divine at kung nandiyan pa si Ate Winnie. Hello sa family ni Ate Jane at ni Kuya Bernard, sa mga kids nila. Hello, God bless you all. You're blessed, you're blessed. Yan, hello din sa aking mga tropa pits, mga maguga, Sir Michelle, Sir Chris, Ma'am Mira, Ma'am Jen, Ma'am Babe, yan, Sir Lester, hello sa inyo, thank you sa pakikinig, and hello din sa mga MPES, Sir Sammy, thank you sa pakikinig. Hello kay Cynthia Tidy, kay Daddy Doming, kay Mami Helen. Ayan, hello sa inyong lahat. At syempre, hello din kay Ate Joy and Kuya Bernard Tuason. Hello kay Ate Lisa Baros, kay Ate Lisa Ison, at kay Ramas. Hello. Remember your people. At ito naman si Charmaine na lagi namin binabati. Ngayon nandito na sa station. Remember your promise, oh God. Tonight, Hello po, ako po si Charmaine Tidy. Binabati ko po yung mama ko, si Mama Cynthia Tidy, and si Lolo Doming, and Lola Helen, and si Hira and Shay, and Kuya Dot. ayan. Ngayong gabi po, we're blessed and honored kasi kasama po namin yung lagi naming pinupuntahan sa Daligan, Bontoc Mountain Province. Andito po ang family ni Sir Fred, Sister Divine, si Solomon, si Cara Grace, at saka syempre ang napaka-supportive sa akin every time pupunta ako doon, si Ariel, Gab, Bauan. Babati po sila tonight.
Hello po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagsalubong niyo po sa amin. And thank you for the welcome here at Bataan. 3 times na po namin pabalik-balik po dito sa Bataan, and we are so blessed na mapunta po, mapasyal po dito. Salamat po. Hello din po. Nandito rin po ako sa Bataan, Ariel Gabawan po. At I am very blessed na napunta po ako, mapalad na napunta dito sa Bataan. Nakasama ko yung mga kabataan dito. At syempre naman po ang mama namin na si Mama Lynn. Very blessed po talaga kami. Thank you. Kasama din po namin sila sa Summer Youth Camp last April 28, 29, and 30 doon sa Stella Maris. Yan. Babati si Sir Fred. Bati mo na si Benok. Binabati ko po si Poging Undo at si Nanay Ganda, Nanay Meli Ganda, Kangkang Sexy, at si Dada Ganda. At pati si Mama po na maganda. Ayan. Hello kay Pastor Vilma Mendoza. And nandito naman po si Sir Fred from Dalican, Bontoc Mountain Province. Okay, hello to everyone. I'm very blessed to be with you here in Bataan, and to all the listeners of Hashtag BBF. I'm so blessed to have the peace of the Lord, which they call it in Hebrew, Shalom. So Shalom to everyone. Hello din po sa lahat ng nandyan, sina Mami Mila, sina Ate Malu, and Ate Mer. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga kapatiran, sina Luis. Ayan, hello po sa inyong lahat. At sa lahat po ng aming nakasama, sa lahat ng nag-text, pati po yung mga hindi nagpakilala ng pangalan, sa lahat ng nakasama natin sa camp. Si Rod, si Rosalie, yung mga anak po ni Ate Joy Perez, si Lawrence, si Faith, si Orange, or si Alex, Alexander Grace. Kasama din po si John Will, si John Burr, si Carlo. Sino ba yung mga nakasama natin? Sina Lawrence, sina Apple, Persian, Frankie, si Rain, si Gado. Kasama din namin si Mami Melly. Thank you very much sa pagtulong po sa amin. Kay Ate Lisa Ison na tumulong din sa amin sa pagluluto. Kay Ate Joy. Salamat, maraming salamat sa lahat po ng sumuporta sa camp. Sina Grace, sina Kuya Greg, si Jack. Maraming salamat po sa inyong support. Ayan, thank you very much. Sa mga nag-pray para sa success. Thank you so much po. Masayang-masaya po kami doon sa ating Summer Youth Camp 2015. Ayan. At patuloy. Ayan. Hello kay Hero. Hello kay Hero at saka kay Shay. Ayan, na nasa Angeles City. Ayan, hello sa inyong lahat. Gado, pinapasabi ni Bryle, sorry na daw sa talangka mo. Sorry. Pinapabati po ni Pastor si Rain Tapan. Ayan, see you sa Friday po ulit. Friday, and see you sa Sunday sa ating service sa MP Cuaderno Elementary School, 9 a.m. po. Keep on listening to Hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. This is every Friday, 8 to 9 p.m. Dito lang po sa 98.3 FM Smile Radio. Or pwede nyo kaming mapanood via Ustream.tv. So, palagi namin pong ina-announce. Kung meron po kayong mga comments, prayers, suggestions, text or call us at 0946-8288-235, 0946-8288-235, or 0917-928-4843. Ayan, keep on listening to Hashtag BBF dahil sa Hashtag BBF, may nagmamahal sa'yo!
Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.